Sige po kayong dalawa. Magkaharap po kayo. Yan, magkahawa kamay. Ano po? Magkahawa kamay. Yan. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Tinatanggap kita Abigail Bautista, upang maging aking asawa, upang aking maging asawa, upang makasama ka at mahawakan ka upang makasama ka at mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman, at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, maging sa kahirapan at sa kasaganahan, sa sakit at kalusugan, maging sa sakit o kalusugan, upang mahalin ka at ingatan ka upang mahalin ka at ingatan ka hanggang sa tayo paghiwalayan ng kamatayan. hanggang sa tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita Giovanni Tamonde, upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang makasama ka at mahawakan ka mula sa araw na ito mula sa araw na ito at magpakailanman, at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa kahirapan at kasaganahan, sa sakit at kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin ka at ingatan ka upang mahalin ka at ingatan ka hanggang sa tayo paghiwalayan ng kamatayan. hanggang sa tayo paghiwalay ng kamatayan. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Kaya ng Panginoon, palakpakan po natin ang Lord. Yan. Po, tayo po idadako sa atin pong mga simbolo. So, unahin po natin yung singsing. Ano po, makikiabot po ako ng singsing. Talagang, ito ngayon, si Ninang. Ano po, talagang tatayuan niya na yung kanya pong pagiging Ninang sa oras na ito. Yan po. Thank you po. Ninang Dimple. So, kung titingnan po natin ang singsing ay bilog, so Pastor Evan, Sir Abby, nagpapahiwatig na ang pag-ibig dapat ninyo sa Diyos at ang pag-ibig ninyo sa isa't isa ay walang hanggan. So, dito pa lang sa mga simbolong ito, sa simbolo pa lang ng singsing, nakikita na po natin ang kahalagahan ng pag-aasawa. Kumbaga pang walang hanggan talaga. Kung nauunawaan lang talaga ito ng lahat na ikinakasal, sana walang naghihiwalay. Na po walang naghihiwalay. Kumbaga, pag-ibig ng Diyos, ninyo sa Diyos, dapat pang walang hanggan. At ang pag-ibig ninyo sa isa't isa, pang walang hanggan din. So, kamatayan lang po talaga ang makakapaghiwalay. So, bago po ninyo ito susuot, Pastor Ivan, yan, bago mo ito suot kay Sister Abby, yung amin pong ipinagawa sa inyo, yung inyo pong vow, yung inyo pong pangakong pag-ibig. Ano po, pakibasa po noon. Pagkatapos nyo pong basahin, ayan, pagkatapos nyo pong basahin, isusuot nyo po ang singsing sa kamay ni Sister Abby po sa kanya pong daliri. Ayan. Sige, Pastor Ivan, harap ikaw kay Sister Abby. Habang hawak yung kamay. Abby, mahal kita. Wala akong ibang mahal. Ang singsing na ito ay susuot ko na may pag-ibig at kagalakan. Lahat ng ako ay ibabahagi ko sa iyo. Ang singsing na ito ay silyo ng aking walang hanggang pagmamahal sa iyo. Maging tayo man ay subukin ng karamdaman, maging sa kalusugan, maging sa hirap at ginhawa, mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Pangako ko sa iyo. Amen. Love you. Ayan, narinig mo po, Sister Abby, yung pangako ni Pastor Ivan na ikaw ay mamahalin niya habang buhay. So ngayon ikaw naman, pakibasa po ng iyo pong isinulat para po kay Pastor Ivan. Pagkatapos po pong basahin, susuot niyo rin po yung singsing. Pwede pong 30 minutes. Okay lang po. Ang haba nung aking gawa. Grabe, Pastor,
i-work ni Pastor Ivan, ay ni Sister Abby, para sabihin sa kanya, sa iyo yung nilalaman ng kanya puso. Ayan. Speech without love fails. Taglish yan, taglish. Sabi yan dun sa binasa kong devotion kagabi. And that's according to 1 Corinthians 13:1. Kaya naman, I want to express this wedding vow full of love and compassion. Happy 53rd month of love. Mansari natin yun. And mostly, sa away-bati. Sa away-bati, kahit na tayo ay away-bati. For 27 years, na-witness ko ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay ko. Marami akong prayers na talagang dininig niya sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Sana okay na. Isa sa mga prayers na yon ay ang bigyan niya ako ng mapapangasawang pastor. Kung iisipin, parang ang lakas ko naman mag-idesyon. But God is indeed unpredictable. Minsan naibulong ko sa sarili kong hindi ko naman deserve maging pastor's wife kasi alam kong malaking hamon ang kakaharapin ko. But I as mature mentally, spiritually, and emotionally, lalo kong naging desire na makakilala ng isang lingkod ng Diyos na siyang makakasama ko habang buhay. Bubuo ng masayang pamilya, naglilingkod ng sama-sama. And this is it. The perfect timing of God is absolutely wonderful. Sama na si Punta. 4 years and 5 months tayong sinubok ng pag-ibig as girlfriend and boyfriend. Now, we're about to enter the next chapter of our relationship. May mga pagkakataong magiging mapait ang mga kakaharapin natin. But I promise you this, magiging katuwang mo ako sa lahat. Natanggal niya ito. Magiging katuwang mo ako sa lahat. Dati mo na akong katuwang, pero ngayon mas magiging katuwang mo ako habang buhay sa ministry, sa rides, at sa pagkain ng kare-kare. Second page po. Second na favorite natin. Pangatlo pa yan. I love you so much, Pangga. Hindi ko makita. I thank God that He gave me you. Sabay nating puntahan yung mga pangarap nating puntahan. Sabay nating tahakin ng landas na nakapaloob sa plano ng Diyos para sa atin. Pagpalain tayo ng Diyos. Pinapangako ko sa'yo. Wala na. Mamahalin kita habang buhay. Ayan po. Purihin po ang Panginoon sa inyong pangako sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit po namin kayo pinagawa nito at sinulat yung inyong pangako na pag-ibig sa isa't isa. Kasi ang katotohanan sa buhay naman ng mag-asawa, katulad ng sinabi ko kanina, hindi magkaiwasang magkatampuhan. Hindi maiwasan na nagkakasamaan ng loob. Hindi maiwasan na magalit. Ito po, itong sinulat nyo ito, pwede nyo pong ilagay ito sa isang frame. At ilagay doon sa inyong tahanan na lagi nyong nakikita. Para sa Tarabi, kung sakaling dumating si Pastor Ivan na parang nagiging mainit yung ulo, sabihin mo, anong tawagan ninyong dalawa? Anong tawagan ninyo? Pangga, halika. Halika, basahin mo itong ipinangako mo sa akin nung tayo ay ikinasal.
At kapag ka nabasa niya ito, siguradong huhupa ang galit noon kasi pangako niya ito eh. Ganon din ikaw, Pastor Ivan. Kung sa tingin mo si Madam Abby, Pastor Abby, parang medyo na iba na, parang nagiging mainitin na rin siya ngayon. Pwede mo rin siyang yayain at ipakita yung kanyang isinulat para sa iyo, na mamahalin ka habang buhay talaga. Sa hirap at ginhawa, gusto kang makasama. Basahin mo tong pangako mo sa akin nung tayo ikasal. At ako naniniwala in Jesus' name na kapag ka naalala nyo ito, babalik yung inyong tigilan sa isa't isa, yung pagmamahalan, pahahalagahan nyo yon. Talagang doon magiging matibay at masayang pagsasama bilang mag-asawa. Yan po, ingatan nyo po ito. Sa pinchel ilalagay. O talagang kitang-kita yon. Sige, ano po, doon sa madalas ninyong nakikita kapag kayo ay mayroon na pong tahanan. Yan po, pwede na kayong mopo. So ngayon po, isusunod po natin ang pagkakabit ng belo. Ano po? Yan, sabi ko nga, sinat ko si Pastor Ivan, kung sino yung ninang at ninong na mga kasama mo, sinabi niya si Pastor Hiner at Pastor Dimple. Yan po. Makikiluhod muna kayo dito dalawa. Sabi ko sila pala yung ninong mo at ninang na talagang masisipag. Na ngayon pa lang gagampanan na nila ang kanila pong pagiging ninong. Opo. Luhod muna kayo doon, Pastor. Pastor Abby. Pastor Ivan, Pastor Abby, ang belo po ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Yan po yung sinisimbolo po niyan. Inilalarawan din nito ang bukal sa loob na pagpapasakop mo kay Pastor Ivan. Kasi yan sinasabi sa Biblia, sabi sa Ephesians 5:21 to 25, hayaan niyo pong basahin ko. Ang paalala pong ito, ang sabi po rito, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Kung bakit ang belo po na ito ay dito po nakakabit sa balikat ni Pastor Ivan at sa iyo naman sa ulo. So ibig sabihin, talagang kung sa mga decision po ninyo, halimbawa may mga decision na halos talagang parehas mahalaga. So napakahalaga po ng pagpapasakop kay Pastor Ivan. So hindi naman ibig sabihin, Pastor Ivan, na parang talaga sa atin na po naka-address, talagang tayo dapat yung masunod. Ibig sabihin, tingnan din po natin yung kanila pong mga decision, so baka naman nakakatulong. Kapin din po natin kasi para yun sa ikaunlad ng inyo pong pagsasama. Yan. Kaya mula sa araw na ito, ikaw, Pastor Ivan, ikaw na po yung tagapagtanggol at mag-iingat kay Sister Abby. Ano po, kay Sister Abby. So, purihin po ang Panginoon. So, ngayon po, isusunod po natin ang pagkakabit po ng kordon. Ayan, ninong at ninang. Okay. Sulit na sulit po talaga. Ayan, salamat po. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid. Pastor Ivan, Sister Abby, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid, yan po ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanman,
bilang mag-asawa. Kaya maging sa oras din pong ito, kayo pong mga ninong, di man natin kasama yung iba ninyong mga ninong at ninang, pero ako naniniwala nakikita nila tayo ngayon at naririnig. Kasama po kayo na tagapagbantay sa mag-asawa pong ito. So ibig sabihin po, tungkulin po ninyo na ipanalangin si Pastor Ivan at Sister Abby, tulungan kung meron po kayong maitutulong sa panahong na ngailangan po sila ng inyo pong tulong. So kaya ngayon sa oras na ito, nakahalaga po ng inyo pong panalangin. Kaya iniling po si Pastor Hiner para po may panalangin ng dalawa pong ito. Tayo po ay manalangin. Pwede pong lahat tayo tumayo. Manalangin po tayo. Aming Ama, kayo po ang tagapag-akda ng pag-aasawa. Dinisenyo po ninyo ito para sa kaganapan po ng aming buhay. Kaya naman si Pastor Ivan at Sister Abby ay nagdesisyong tanggapin ang regalong kaloob po ninyo na pag-aasawa upang sa pamamagitan nito ay magsama sila at bumuo ng isang pamilyang may takot po sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na sila po ay inyong samahan. Huwag niyo po silang pababayaan, dakilang Ama, sa mga daang kanilang tatahakin sa mga susunod na mga araw ng kanilang buhay. Alam namin na hindi po pawang kaligayahan ang daang tatahakin po ng daan ng pag-aasawa. Mayroon pong mga suliranin, mga daang bako-bako ang dinadaanan po ng pag-aasawa. Subalit sa pamamagitan po ng tulong ninyo ay pagtatagumpayan po ito ni Pastor Ivan at ni Sister Abby. Bibigyan niyo po, Panginoon, sila ng katatagan ng loob, pag-uunawaan, at higit sa lahat, Panginoon, payabungin niyo po ang kanilang pagmamahalan sa pagkatunay na ito po ang nag-uugnay po sa kanila. Sa lilim po ng inyong pamamahala ay pangunahan niyo po sila sa mga daang kanilang tatahakin. Ipagkaloob niyo rin po sa kanila ang mga pangangailangan po nila sa bawat araw. At kami na mga nakapaligid po sa kanila ay gamitin niyo po upang patatagin pang lalo ang kanilang pagsasama, upang makita ng mundo na ang Kristiyanong pag-aasawa ay tunay na pinagpala ninyo. Dalangin din po namin, dakilang Ama, na bigyan niyo po sila ng mga supling na may takot po sa inyo, karunungan at katalinuhan sa pagpapamilya, ang ibuhos niyo po sa dalawang ito. Huwag niyo po silang pababayaan, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Amen po, salamat po, Pastor Hiner. Makikisuyo lang po uli sa ninong at dinang na makikitanggal ng kordon at saka po ng bilo. Salamat po, Pastor. Pastor Abby, pwede na po kayong umupo po dito. Susunod po natin ang simbolo ng pagpapala. Ito po yung aras. Makikiabot naman po ako. Napaka-busy ni Ninang. Napakapala din nyo sa inyo pong Ninang. Ayan. Pastor Ivan, Sister Abby, ang aras na ito na sumisimbolo ng pagpapala po para po sa inyo. Napakaganda po ng paalala dito po sa
Unang Timoteo, chapter 6, verse 10. Ang sabi po rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Ito po ay mahalaga sa buhay po ng tao. Pero lagi nating tatandaan, ito ay bahagi lang ng buhay ng tao upang mabuhay. So napakahalaga rin ng pag-iipon. Napakahalaga rin ng trabaho. Ano po? Pero lagi nating tandaan, hindi ito yung sentro. Hindi ito yung sentro ng buhay natin. Ginagamit lang po natin ito para mabuhay sa mundo pong ito. Kaya sa inyo pong dalawa, Pastor Ivan, Pastor Abby, wag nawang maging dahilan ito ng inyong hindi pagkakasundo minsan. Wag nawang maging dahilan ng pag-aaway ninyo dahil lang dito. Lagi nating tatandaan, mas mahalaga pa rin ang pamilya. Darating yung panahon, magkakaanak kayo kaysa dito. Ito'y bahagi lang upang maabot natin yung mga pangarap natin, pero nating tatandaan, may hangganan ang lahat ng bagay dito sa mundo pong ito. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang tanging nating kayamanan ay ating Lord. Ako'y naniniwala na inyo itong naunawahan dahil bilang mga lingkod ng Lord, bilang lingkod ng Diyos, at ito yung buhay ninyo. Alam kong kailangan natin ito, kaya, yan nga, sa aming mga tagapangaral, talagang hindi man kami sanay talaga magbigay o alam ito, Sterlian? Ano po? O hindi ganun kahalaga. Ano po? Pero ito yung pinakamasarap sa tuwing ibinibigay sa amin, tuwing katapusan, yung sobre na nakalagay doon, love gift. Ang sarap tanggapin. Kasi malaki yun, may pag-ibig love gift. Pero kapag sabing, Pastor, ito yung sahod mo, parang hirap tanggapin. Kasi parang hindi naman talaga aabot dun sa sinabing sahod Pero kapag love gift, hindi man ganun kalaki ang sarap kasi nandun yung word na love. Ano po? Pero tulad ng sinabi ko kanina, ito'y bahagi lang ng buhay natin o pangangailangan lang sa mundo pong ito. Pero hindi ito magiging sentro ng buhay po dapat natin. Ano po? Pangangailangan lang. At ang pinakasentro ng buhay po natin ay ang Diyos. Habang nabubuhay tayo dito, pinakasentro ng inyo pong pagsasama, laging ang Lord, hindi po dito. Mahirap mahalin yung salapi. Katulad ng sinabi sa Biblia, dun sa paalala, maraming nawala sa paglilingkod sa Panginoon, maraming nawala sa pananampalataya dahil dito. At wag nawang dumating ang pagkakataon na maging dahilan ito, maging sa inyong buuing pamilya o sa magiging mga anak ninyo po, na hindi nawa maging dahilan ito na hindi kayo magkasundo, bagkos ito po ay gagawin nyo lang, pahalagahan nyo yung mga trabaho dahil bahagi lang ng pangangailangan. So purihin ng Panginoon. So araw na ito, sa oras na ito, kaya Pastor Ivan, pakibagay po kay Sister Abby at saka yung inyo pong mensahe para sa kanya habang inaabot nyo po ang pagpapala. Ang simbolong ito, maging patuloy na pagpapala ng Diyos ay pagkakatiwala ko sa iyo. Kilala mo ako simula pa nung tayo nagkakilala. Hindi ito naging sentro ng aking buhay. Kami po bilang pastor, hindi po sentro ng buhay namin ang pera. Kasi kung ito yung aming kailangan, kung ito yung aming sentro, hindi na sana ako nagpastor. Alam ko ang buhay ng lingkod ng Diyos. Alam ko ang kanya pong pagkilos. At naniniwala ako sa kanya pong provision. Kaya anumang mga pagpapala ang dumating sa akin, kilala mo ako lagi kung anumang meron ako, lagi kong inaabot yun sa'yo. Hindi naging issue sa akin ang pera. Kasi ito ay ating gagamitin sa ministry, maging sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya patuloy tayong pagpalain ng Diyos at patuloy na gamitin ito ng Panginoon para din sa ating pangangailangan. O anuman ang aking makayanan, anumang patuloy na pagsusumikap ko para sa ating pamilya, alam ko, galing yun lahat sa Diyos at akin pong ipagkakatiwala sa iyo. Ayan, purihin po Panginoon. Palakpakan po natin ang glory. Ayan, Madam Abby, tanggapin niyo po na may pagpapasalamat maging inyo pong mensahe kay Pastor Ivan sa pagpapala na pinagkaloob niya sa iyo. Salamat sa pagtitiwala mo ng
pagdating sa pinansyal, mas sinubok tayo ngayong mas lalo nating nakita yung katotohanan ng buhay na hindi biro yung mabuhay sa mundong ito. Pero mas lalo din natin nakita yung kabutihan ng Diyos, yung provision niya sa bawat araw ng ating buhay. Kaya ngayon na pinagkakatiwala mo sa akin ang magiging pagpapala lahat ng Diyos para sa atin, ay sisikapin kong maging katiwala at patuloy na magkaroon ng karunungan galing sa Diyos kung paano natin ito gagamitin sa pagsisimula ng ating pamilya. Ayan, purihin po ang Panginoon. Pagpalain po kayong dalawa. Yan po, ako'y nainiwala na magiging matibay at masaya ang inyong pong pamilya, nabuuing pamilya dahil sa inyong mga panindigan, kumbaga laging Diyos po yung una. So ngayon po tayo po idadako sa, para sa akin ito yung pinakamahalagang simbolo po pagdating sa Biblia, ano po, yan, makikiabot po ulit ni Nang. Yan. Salamat po, Pastor Dimple, ano po. Hindi lang siya malaking tulong, kundi ito talaga yung number 1 tutulong sa inyo. Alam ko, Pastor Haban, ito yung buhay mo maging kay Sister Ivy, ito rin yung buhay niya. Kaya sa buhay ng mag-asawa, sa lahat ng simbolo, sabi ko nga, ito yung pinakamahalaga kasi nandito lahat. Sa isang matagumpay na pagsasama, nandito po lahat dahil ito po'y totoo. Ano po? Totoo po ang Diyos po natin. Totoo yung kanyang salita at ang Biblia po ay totoo. Minsan ko na itong napatunayan, gusto ko rin pong sabihin. Minsan na-destino po ako doon sa pamatawan, doon sa Subic. Ano po? Pakita ko lang po talaga yung kahalagahan ng Biblia. Merong isang tao na hindi naniniwala, hindi pastor totoo ang Biblia. Hindi totoo yung Diyos. Sabi niya, hindi totoo yung Diyos. Hindi totoo yung langit, hindi rin totoo yung impyerno. Yun sabi niya. Kaya hindi siya naniniwala sa Biblia. Sabi niya, sulat lang ng tao yan. Wala yan. Sinasayang niyo lang yung araw niyo. Nagpapagod lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sana nagtrabaho kayo. Pagka-uwi niyo, may mabibili kayong masarap na ulam. Nung sinasabi niya yun sa akin, kaharap ng isang kabataan, napatigil ako sandali. Purihin ng Panginoon dahil pinaisip niya. At sinabi ko sa kanya, Tatay, okay po, kung sakali mang hindi totoo ang Biblia, hindi totoo ang sinasabi nito, hindi totoo ang Diyos, hindi totoo ang langit, dugtong ka natin yung sinabi mo, hindi totoo ang impyerno. Sabi ko sa kanya, Tatay, meron bang mawawala sa akin at sa kasama kong ito, at sa mga naglilingkod sa Diyos, at sa mga pumupunta sa simbahan tuwing linggo, sa mga naniniwala dito, meron bang mawawala sa kanila kung sakaling hindi totoo? Sabi ko, kung mayroon man kunting oras lang na katulad ng sinabi mo, sana nagtrabaho na lang kami. Pero hindi po yun kawalan sa amin. Plus, binalik ko yung tanong, Tatay, paano po kung totoo at talaga namang totoo? Totoong may Diyos, totoo yung langit, totoo yung impyerno na sinasabi mo. Paano kung totoo? Sabi ko, paano po kayo? Napatigil siya at pagkatapos nun, nanalangin kami. Pagkatapos kong manalangin, nagpaalam ako, sabi ko, uwi na po kami, punta na po sa pastoral. Katapos noon, araw ng Sabado, kinabukasan linggo, araw ng pagsamba, nagulat ako, nandun siya. Pagkatapos ng pagsamba, hinintay niyang makauwi yung mga kapatiran. At nung makauwi niya, sinalubong niya ako. Sabi niya, Pastor, tama kayo. Kung hindi totoo, walang mawawala sa inyo. Pero kung totoo, sabi niya, lugi ako. Ayaw kong gawing alatsamba ang buhay ko. Sabi niya, magandang sigurado. Kaya ang Biblia po ay totoo. Maging sa inyong relasyong dalawa, makatitiyak kayo, nalalago yan kung panghahawakan nyo ang sinasabi po dito. Kasi ang sabi po ron sa awit 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Diba? Ito talaga yung magiging matibay na guide ninyo. Ito pong salita ng ating Diyos. Kaya panghawakan nyo po. Ito. Madam Abby, Pastor Ivan, ipinapangako mo ba sa harapan ng Diyos at ng kapulungang ito na inyong susundin sa inyong buhay at sa bubuo inyong pamilya ang alituntunin ng Diyos na nakabase sa banal na kasulatan? Opo, Pastor. Opo, Pastor. Purihin ng Panginoon, tanggapin po ang aklat na ito. Palain kayo ng Lord, pwede bang palakpakan po natin pong dakilang Diyos. So praise God po.
Thank you.